gonna take real good care of you. Man, that shit. Oh, yeah. Who you think you talking to? Who does it look like? Shut up. What? You gonna hit me now? Fuck you looking at, old man? Huh? So, man, get out of here, man. The fuck? Get in the truck. You put a finger out. Now, hey, Pops. Now get in the truck. Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang Gran Torino. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang libing na ginaganap sa loob ng isang simbahan. Makikita ang isang lalaki na lumapit upang magpaabot ng taus-pusong pakikiramay kay Walt Kowalski sa pagpanaw ng kanyang asawa na si Dorothy. Si Walt ay isang veterano ng digmaan. Sa pagsasama nila ni Dorothy, nagkaroon sila ng dalawang anak na sina Mitch at Andy. Mayroon din siyang isang apong babae at 3 apong lalaki. Habang isinasagawa ang seremonya, napansin ni Walt ang kanyang apong babae na nakasuot ng maikling palda at damit na lantad ang katawan. Dahil dito, hindi niya napigilang makaramdam ng pagkainis. Samantala, makikita ang labis na kalungkutan ni Walt dahil sa pagkawala ng kanyang asawa, ang nag-iisang tao na tunay na nakakaunawa sa kanya. Dinaluhan ng maraming malalapit na kamag-anak ang libing ni Dorothy at matapos ang seremonya sa simbahan, ipinagpatuloy ang pagtitipon para sa mga bisita sa bahay ni Walt. Sa kanyang tahanan, naging maingay at magulo ang kapaligiran kaya pinili ni Walt na mapag-isa. Pumunta siya sa garahe at doon niya nadatnan ang kanyang apong babae na lihim na naninigarilyo. Sa loob din ng kanyang garahe ay nakaparada ang kanyang inaalagaang kotse, isang Ford Gran Torino na 1972 model. Habang pinagmamasta ng kotse, tinanong siya ng kanyang apo kung ano ang balak niyang gawin dito kapag siya ay pumanaw na. Ngunit hindi ito sinagot ni Walt, sa halip tahimik siyang tumalikod at naglakad palayo. Pagbalik ni Walt sa kanyang bahay, nilapitan siya ng isang batang pari na nagsabing malapit sa kanya si Dorothy noong ito'y nabubuhay pa. Ipinaabot din umano ng yumaong si Dorothy sa pari ang hiling na bantayan si Walt matapos ang kanyang pagpanaw at ikayatin siyang magkumpisal, isang bagay na hindi pa niya kailanman nagawa. Ngunit mariing tumanggi si Walt at sinabing hindi siya magkukumpisal sa isang taong mas bata kaysa sa kanya. Samantala, ang katabing bahay ni Walt ay tinitirhan ng isang pamilyang Asyano na nagmula sa lahing Hmong. Kabilang dito ang lalaking nagngangalang Tao, isang binatang minamaliit ng kanyang mga kamag-anak dahil sa sobrang pagsunod niya sa utos ng kanyang mga nakakatandang kapatid. Mula sa labas, kapansin-pansin na hindi natutuwa si Walt sa presensya ng mga bagong kapitbahay at nagtataka kung bakit sila lumipat sa kanilang lugar. Kinabukasan, makikita si Tao na naglalakad ng mag-isa sa kanilang lugar habang ito'y nagbabasa ng libro. Hindi niya namalayan na sinusundan na pala siya ng isang sasakyan na sakay ang grupo ng mga Amerikanong gangster na nangaharas at pinagtatawanan siya. Samantala, mula sa kabilang direksyon ay dumating din ang sasakyan na may sakay namang grupo ng mga Asyanong gangster kung saan kabilang ang pinsan ni Tao. Nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang dalawang grupo nang walang malinaw na dahilan hanggang sa itutok ng isa sa mga Amerikanong gangster ang baril sa grupo ng mga Asyano. Dahil dito, naglabas naman ng isang Uzi type gun ang isang miyembro ng Asyanong grupo na si Smokey. Nang makita ng mga Amerikanong gangster ang armas, nagpasya silang umatras at tuluyan ng umalis. Matapos umalis ng kabilang grupo, nilapitan naman si Tao ng grupo ng mga Asyanong gangster. Isa sa kanila si Spider at pilit siyang hinihikayat na sumali na sa kanilang grupo. Ngunit hindi interesado si Tao sapagkat ayaw niya ng karahasan at ayaw niyang mapasok sa gulo. Sa huli, iniwan din siya ng grupo at nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad. Ngunit hindi nagtagal, muling dumating sina Spider at ang kanyang mga kasama sa bahay ni Tao kung saan siya ay abala ng mga oras na iyon sa paghahardin sa kanilang bakuran. Nasa terrace naman ang kanyang kapatid na babae na si Sue. Lumapit ang mga gangster kay Tao at muling pinilit at hindi kayat siyang sumali sa kanilang grupo. Samantala, nagpasya naman si Sue na pumasok na lamang sa loob ng bahay.
Dahil sa matinding pamimilit, napilitan na rin pumayag si Tao na sumali sa grupo. Ang unang gawain na ibinigay sa kanya bilang bahagi ng grupo ay ang pagnanakaw ng kotse ng kanilang kapitbahay, ang Gran Torino ni Walt. Pagsapit ng gabi, sinubukan ni Tao na isagawa na ang plano, ang nakawin ng sasakyan ni Walt. Gayunpaman, napansin ni Walt na may taong nagtatangkang pumasok sa kanyang garahe. Hawak ang kanyang rifle, agad siyang nagtungo roon upang paalisin ang magnanakaw. Dahil sa takot sa maaaring gawin sa kanya ni Walt, nagpasya si Tao na tumakas mula sa kanyang bahay. Ngunit dahil madilim sa loob ng garahe, hindi malinaw na nakita ni Walt kung sino ang nagtangkang magnakaw ng kanyang sasakyan. Samantala, sa labas ng bahay ni Walt, naghihintay sa loob ng kotse ang grupo ng mga gangster para kay Tao. Inayos naman ni Walt ang kanyang garahe upang hindi na maulit ang ganitong insidente. Kinabukasan, nakatanggap si Walt ng tawag mula sa kanyang panganay na anak, ngunit sa halip na kamustahin siya, ang pakay pala nito ay itanong ang tungkol sa mga alahas ng kanyang ina. Dahil dito, lalong nainis si Walt at agad na ibinaba ang telepono. Pagkatapos, naupo siya sa harap ng kanyang bahay habang tahimik na pinagmamasdan ang kanyang Gran Torino na nakaparada sa driveway. Kinagabihan, muling dumating sina Spider at ang kanyang mga kasama sa bahay ni Tao upang pilitin siyang bumalik at sumali sa kanilang grupo. Ngunit sa pagkakataong ito ay naging marahas na sila, hinila at sapilitang kinaladkad si Tao habang siya ay nakaupo sa kanilang bakuran. Dahil sa ingay at kaguluhan, lumabas ang iba pang miyembro ng pamilya ni Tao upang awatin ang mga ito. Nauwi sa matinding pagtatalo ang sitwasyon hanggang sa mapunta sila sa bakuran ni Walt. Nasaksihan ni Walt ang kaguluhan at nang makapasok ang grupo sa kanyang teritoryo, agad niyang tinutukan ng baril ang mga ito. Dahil dito, napilitan ang grupo ng mga gangster na umatras at tuluyan ng umalis sa lugar. Nagpasalamat ang pamilya ni Tao kay Walt dahil sa pagpapaalis niya sa mga gangster, ngunit ang sinabi lamang ni Walt ay umiwas sila sa paligid ng kanyang bahay. Kinabukasan, nagulat si Walt nang makita ang iba't ibang pagkain at mga regalo na iniwan sa kanyang bakuran. Iyon pala ay pasasalamat ng pamilya ni Tao sa kanyang ginawa noong nakaraang araw. Kahit na sa totoo lang ay hindi niya namang intensyong tumulong, nais lamang niya ay mapanatili na tahimik at maayos ang kanyang bakuran. Maya-maya, lumapit si Tao kasama ang kanyang ina upang humingi ng paumanhin sa tangkang pagnanakaw ng kotse ni Walt noong mga nakaraang araw. Pinayuhan lamang siya ni Walt na huwag nang ulitin ang kanyang ginawa at nagbabala na kung mangyayari pa iyon muli, hindi siya magdadalawang isip na patayin siya. Nang hapong iyon, naglalakad si Sue kasama ang kanyang kaibigan patungo sa isang tindahan ng mga plaka. Habang nasa daan, nakasalubong nila ang isang grupo ng mga pasaway na kabataan na nagsimulang mangharas sa kanila. Hindi naman natakot si Sue sa kanilang ginagawa, ngunit lalo lamang nitong hinamon ng grupo na asarin pa siya. Mula sa isang kanto, biglang dumating si Walt sakay ng kanyang Gran Torino at nilapitan ng grupo. Mukhang akmang kukuha ng baril si Walt mula sa kanyang bulsa, dahilan upang maliitin pa siya ng grupo ng mga salbahe. Ngunit hindi nila inaasahan na bigla niyang inilabas ang isang totoong baril mula sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, inutusan niya si Sue na sumakay na sa kanyang sasakyan. Now get in the truck. Habang nasa biyahe, nagkaroon naman ng simpleng usapan sina Sue at Walt. Mas naging magaan at mas palakaibigan si Walt kaysa sa karaniwan at maayos namang nakipagkwentuhan si Sue sa kanya. Makalipas ang ilang araw, habang nagpapahinga si Walt sa harap ng kanyang bahay, napansin niya ang matandang babae na kanyang kapitbahay na nahihirapang buhatin at nahulog ang kanyang pinamili mula sa trunk ng sasakyan. Sa oras ding iyon, may dumaan na grupo ng kabataan, ngunit imbis na tumulong, pinagtawanan pa nila ang matanda. Tatayo na sana si Walt mula sa kanyang upuan. Ngunit bago pa man niya ito magawa, nakita niya si Tao na mabilis na lumapit sa matandang babae at tinulungan itong buhatin at ipasok ang mga pinamili sa kanyang bahay. Makalipas ang ilang sandali, nilapitan naman ni Sue si Walt upang yayain na kumain sa kanilang bahay. Bago siya sumagot, tinignan niya muna ang kanyang cooler at napagtanto na ubos na pala ang kanyang beer. Dahil dito, pumayag siya sa imbitasyon ni Sue na may lihim na pag-asang makakainom siya roon.
Mainit na tinanggap si Walt ng pamilya ni Sue maliban sa kanyang lola na malamig ang pakikitungo sa kanya. Sa gitna ng pagtitipon, naroon din ang isang healer na palaging nakatingin kay Walt. Maya-maya, sinabi ng healer na nababasa niya ang mabigat na nakaraan ni Walt at dala-dala pa rin niya ang bigat ng kanyang mga naging pagkakamali. Dahil sa kanyang narinig, naisipan ni Walt na lumayo muna at mapag-isa sandali. Hindi nagtagal, umubo si Walt at nagpa siya na pumunta sa banyo. Doon napansin niya ang dugo sa kanyang ubo na senyales na hindi na maganda ang kanyang kalagayan. Pagbukas niya ng pinto, nakita siya ni Sue. Nagtanong kung kumusta siya, ngunit pilit niyang itinago ang kanyang kondisyon at sinabing ayos lang siya. Habang papalabas na si Walt ng bahay, sinabi ng ina ni Sue na nais nitaw na makabawi sa tangkang pagnanakaw ng kanyang kotse sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera o kaya naman ay pagtatrabaho para sa kanya. Tiniyak din ng pamilya ni Sue na mahalaga ito para kay Tao at masasaktan sila kung tatanggihan ito ni Walt. Dahil dito, napilitan si Walt na tanggapin ng alok at kinabukasan ay kinuha si Tao upang magtrabaho sa kanya. Sa kanyang tahanan, mas madalas nang umuubo si Walt ng dugo, kaya naman nagpasya siya na magpatingin na sa doktor. Ayon sa resulta ng pagsusuri, sinabi ng doktor na siya ay may malubhang karamdaman at hindi na magtatagal ang kanyang buhay. Dahil dito, sinubukan ni Walt na tawagan ng kanyang mga anak isa-isa upang ayusin ang kanilang sirang pamilya. Ngunit ang kanyang mabuting intensyon ay hindi pinansin ng kanyang mga anak na nagsabing abala sila at walang oras para sa kanya. Kinabukasan, makikita na pinagtatrabaho ni Walt si Tao sa iba't ibang gawain mula sa pagkukumpuni ng bubong, paglilinis ng sasakyan, pagbubuhat ng mabibigat na gamit hanggang sa pagpipintura ng bahay. Ginagawa ni Tao ang lahat ng ito upang makaiwas sa mga gangster na madalas na dumadaan sa kanilang lugar. Habang pinagmamasdan niya si Tao, napagtanto ni Walt na siya ay isang mahihiyain at mababa ang tiwala sa sarili. Dahil dito, nagbago ang pananaw ni Walt at naisip niya na tulungan si Tao na maging mas matatag at palaban bilang isang binata. Kalaunan, inanyayahan ni Walt si Tao na magtrabaho sa isang pabrika na pag-aari ng kanyang kaibigan na si Tim Kennedy. Tinanggap naman ni Tim si Tao bilang isa sa mga manggagawa at nangakong bibigyan siya ng trabaho sa pabrika. Ilang araw ang lumipas, tuluyan ng naging opisyal na empleyado si Tao sa pabrika ni Tim. Isang araw, pag-uwi ni Tao mula sa trabaho, pagbaba niya ng bus ay hinarap siya ng isang grupo ng mga Asyanong gangster na dati ring nambubuli sa kanya. Bigla nilang inatake si Tao at pinaso pa ng upos ng sigarilyo sa kanyang pisngi kaya napasigaw siya sa sakit. Matapos ang pangyayaring iyon, umuwi si Tao nang walang dala dahil nasira rin ng mga gangster ang kanyang mga gamit sa trabaho. Sa kanyang paglalakad pa uwi, nakasalubong niya si Walt na agad na napansin ang kalagayan niya at napagtanto na nabugbog siya ng mga gangster. Dahil dito, nagpa siya si Walt na puntahan ang tambayan ni Spider, ngunit si Smokey lamang ang kanyang nadatnan. Sa kanyang pagdating, binugbog ni Walt si Smokey at maring binalaan na huwag guguluhin si Tao kung gusto pa niyang mabuhay ng payapa. Isang gabi, makikitang nasa loob ng sala si Walt nang biglang dumaan sa harap ng bahay ni Tao ang grupo ni Spider at pinaputukan ang bahay bilang babala na huwag silang pakikialaman. Nang marinig ito, agad na lumabas si Walt ng bahay upang alamin ang kalagayan ng kanyang mga kapitbahay. Sa kabutihang palad, si Tao ay may galos lamang sa leeg at walang ibang nasaktan sa pamilya. Nang gabing iyon, naalala ni Tao si Sue na nasa bahay ng kanyang kaibigan. Agad siyang tumawag upang alamin ang kanyang kalagayan. Ngunit sinabi ng kaibigan na umalis na si Sue halos isang oras na ang nakalipas. Dahil dito, naghintay sila ng may matinding pag-aalala sa kanyang pag-uwi dahil sa pangamba na baka may mangyaring masama sa kanya. Maya-maya, narinig nila ang daing ni Sue mula sa labas ng bahay. Nang kanilang puntahan, nakita nila si Sue na bugbog sarado ang katawan. Ayon sa nangyari, siya ay ginahasa ng mga gangster na labis na ikinabigla at ikinalungkot ng kanyang pamilya at ni Walt. Dahil sa matinding emosyon, umuwi si Walt at hindi napigilan ang kanyang sarili kaya sinira niya ang ilang gamit sa loob ng bahay. Matapos niyang mailabas ang kanyang galit, nagpunta siya sa pari at nagkumpisal.
Inamin ni Walt na nakapatay siya ng daan-daang inosenteng tao noong nakikipaglaban pa siya sa Korea. Pagkatapos nito, humingi siya ng pahintulot na muling magsagawa ng marahas na operasyon. Ngunit sa pagkakataong ito ay para umano sa makataong layunin upang maprotektahan at mailigtas ang pamilya ni Tao at Sue. Kasama si Tao, inihanda at nilinis ni Walt ang kanyang matagal ng pinangangalagaang rifle. Si Tao naman ay tila nagmamadali at puno ng galit. Nais niyang maghiganti para sa kanyang kapatid sa pamamagitan ng pagpatay kay Smokey at sa mga kasamahan nito. Pagkatapos, dinala siya ni Walt sa basement at binigyan ng isang silver star bilang tanda ng pagkilala sa kanyang tapang dahil maaaring hindi na sila makaligtas pa sa gagawin nilang operasyon ng gabing iyon. Gayunpaman, bigla na lamang isinara ni Walt ang pinto at ikinulong si Tao sa basement. Lumalabas na may sariling plano si Walt para sa kanyang paghihiganti at ayaw niyang isama pa si Tao sa gagawing operasyon. Galit na galit naman si Tao sa ginawa ni Walt, ngunit wala siyang magawa kundi sumigaw at magmakaawa na buksan ang pinto upang makalabas. Bago umalis, iniwan ni Walt ang kanyang aso sa pangangalaga ng lola ni Tao. Pagkatapos nito, tinawagan niya si Sue upang ipaalam kung saan nakatago ang susi ng basement kung saan nakakulong si Tao. Sinabi ni Walt na nais niyang magkaroon ng mas payapang buhay sina Tao at Sue malayo sa gulo ng mga gangster. Nang gabing iyon, nagtungo si Walt sa headquarters ng mga gangster. Makikita naman na nakaabang na ang grupo, armado at ang handa na sa anumang mangyayari. Ilang sandali pa, lumapit si Walt at tila pinapahiwatig nito na babarilin niya isa-isa ang mga ito gamit ang kanyang kamay lamang. Ipinasok niya ang kanyang kamay sa bulsa, dahilan upang isipin ng mga gangster na kukuha siya ng baril. Ngunit sa halip ay isang sigarilyo lamang ang kanyang inilabas. Pagkatapos ay nagtanong siya kung may posporo ba ang sinuman sa kanila. Naguluhan naman ang mga gangster sa kanyang tanong. Pagkatapos, mabilis na inilagay ni Walt ang kanyang kamay sa bulsa, dahilan upang isipin ng mga gangster na kukuha siya ng baril. Dahil dito, pinaputokan nila si Walt. Ngunit ang totoo, posporo lamang ang kanyang inilabas. Bunga ng walang habas na putukan, tinamaan si Walt ng maraming bala at agad na binawian ng buhay. Nasaksihan naman ng mga kapitbahay ang malagim na pangyayaring ito. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga pulis at inaresto ang mga gangster dahil sa pamamaril sa isang walang kalaban-labang tao. Sa huli, lumalabas na hindi talaga maghihiganti si Walt kundi sadyang isinakripisyo niya ang kanyang sarili upang maprotektahan ang pamilya ni Tao at Sue. Alam din niya na hindi na din siya magtatagal dahil sa kanyang sakit, kaya pinili niyang mamatay bilang isang bayani. Ilang araw matapos mailibing si Walt, nagsagawa ang mga opisyal ng lungsod ng isang seremonya para sa paghahati-hati ng kanyang mga naiwan na ari-arian. Sa nasabing okasyon, natuklasan na ipinamanan ni Walt ang kanyang bahay sa simbahan bilang pagtupad sa hiling ng kanyang yumaong asawa. Samantala, ang kanyang Gran Torino ay opisyal na ibinigay kay Tao dahil siya lamang ang taong nanatiling kasama at naging malapit kay Walt hanggang sa huling mga araw nito. Pagkalipas ng ilang panahon, makikita si Tao na minamaneho ang Gran Torino. Ang moral lesson ng kwentong ito ay mabuti pa si Tao ay napamanahan ng Gran Torino pero ang mga Pilipino ay napamanahan ng mga utang ng mga politiko.